I will preach. Amen. Salamat po sa opportunity to preach the Word of God. Tayo mula hari tumayo. Job chapter 1, verse 6 to 22. Job chapter 1, verse 6 to 22. Basahin po natin all together, verse 6 down to verse 22. Nakita niyo na po? Okay, basahin po natin verse 6. Ready, read. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. And the Lord said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the Lord, and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God, and escheweth evil? Then Satan answered the Lord and said, Doth Job fear God for naught? Hast thou not made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. But put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. And the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power. Only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. And there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And there came a messenger unto Job and said, The oxen were plowing and the asses feeding beside them, and the Sabaeans fell upon them, and took them away. Yea, they had slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another, and said, The fire of God is fallen from heaven, and hath burned up the ship and the servants, and consumed them, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another, and said, The Chaldeans made out 3 bands, and fell upon the camels, and have carried them away, yea, and slain the servants with the edge of the sword. And I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another, and said, Thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And behold, there came a great wind from the wilderness, and smote the 4 corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead. And I only am escaped alone to tell thee. Then Job arose and rent his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground, and worshipped, and said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this Job sinned not, nor charged God foolishly. Alam niyo po, kahit po ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, pwede pong mangyari sa atin kung ano ang nangyari kay Job. At alam niyo, nakakatuwa kay Job, bagamat maraming mga unexpected na mga bagay sa kanyang buhay, unexpected tragedy, unexplained mystery. Pero alam niyo mga kapatid, ang nakakatuwa po sa kanyang buhay, he has an unexcelled victory. Ibig sabihin po, unexcelled, ibig sabihin, hindi po pwedeng pantayan na tagumpay. Amen? Ayan po, dapat ang mangyari sa ating buhay. Maraming mga bagay na hindi natin kayang maunawaan, biglang trahedya na darating. May mga bagay na hindi tayo ma-explain, mahiwaga sa buhay, mga kapatid. Pero sabi ng ating pastor, suungin lang natin ang may pananampalataya. Amen? Ang ating pong pag-aaralan is how to stand even when you don't understand. How to stand even when you don't understand. Panginoon, pagpapalain niyo po ang inyong salita na mahayag ngayong gabi. Pagpapalain niyo po ang inyong salita at pagpalain niyo po ang nais niyo sa bawat isa po sa amin. Makalimutan namin ang nagturo, pero wag po naming makalimutan kung ano ang nais niyo sa amin at mabago sa aming buhay. Mga liko na prinsipyo na namat naming iwanan at tulungan niyo po kami, Panginoon, na katulad ni Job, Panginoon, siya po ay nanindigan, tumayo, Panginoon, sa unparalleled
unmatched victory na binigay niyo po sa kanyang buhay. In Jesus' name I pray, amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Kung kayo po ay matagal-tagal na sa mundong ito, ay pag-alaman nyo na at nasaksihan nyo na at naranasan nyo na kung ano ang buhay na meron tayo. There are many things that it will not make sense at all. There will be times when you will be broken, you will be crushed, you will be confused. At para bang it doesn't make sense at all. You see, we turn to God and ask Him why, but heaven is silent. Magtatanong ka, bakit mo nararanasan yun? At yun yung naranasan ni Job, mga kapatid. Actually, kung pag-aaralan nyo, ang dami niyang tinanong sa Diyos, pero hindi siya sinagot ng Panginoon. Tila baga ang langit ay silensyo. Ano kaya ang gagawin mo kapag ang langit ay silensyo? Imagine niyo mga kapatid, in Job chapter 1 verse 6 to 9, tingnan niyo po ang description ng Bible. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. And the Lord said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. Ang nakakatuwa po dito, bagamat ang dyablo galit sa Diyos, pero pag siya ay tinanong, sumasagot siya. May kausap po ba ako? Marami po mga kabataan, pag tinatanong mo sila, pag galit sila, hindi sila nagsasalita. May kausap po ba ako? Badaig ka pa ng dyablo. Ang dyablo, pag tinanong ng Panginoon, nagsasalita, walang magawa. Dahil siya ay walang magawa. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang kausap niya. Okay? Wala po akong pinatatamaan, pero yun lang po ang nakita ko po dito. Amen? In verse 8, And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God, and escheweth evil. Escheweth evil, it means that he hates what is wrong. Ito yung lalaki na galit sa kasalanan, galit sa masama, pero mga kapatid, nakaranas mga kapatid ng mga bagay na ayaw nating maranasan. Sino po sa inyo rito ang gustong sumunod kay Job? None of us. Ayaw natin ang naranasan ni Job. Ang gusto nating maranasan, yung last part ng buhay ni Job. Sino po sa inyo gusto maranasan ang last part ng buhay ni Job? Pakitaas po ang kamay. Lahat tayo. Gusto natin doble. Amen? Doble ang pagpapala. Imagine mo, actually doble yung kanyang mga anak. Yung 10 namatay sa langit. Amen? Yung 10 buhay. At alam niyo po mga kapatid, hindi pinalitan ng asawa. Sapagkat ako'y naniniwala, pinarusahan din ng asawa na binigyan pa ng 10 panganganak. Okay, yun lang naman po ang sapantahan ko. Pero bahala na po kayo ang magdagdag. Okay? Yung mga bagay, mga kapatid, dito sa Bible na hindi natin maunawaan. Katulad po nito, sa 1 Thessalonians 5:18. Tingnan niyo po. 1 Thessalonians 5:18. Ewan ko po kung napansin niyo po ito. Sabi ng Bible, 1 Thessalonians 5:18, basahin po natin, ready, read. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Alam niyo mga kapatid, madaling magpasalamat sa mga mabubuting mga bagay. Amen? Amen! Masarap magpasalamat kapag maraming pagkain. Masarap magpasalamat kapag healthy ka. Masarap magpasalamat kapag yung family mo kasama mo. Masarap magpasalamat, mga kapatid, kapag may bago kang trabaho. At lalong-lalo na kapag ikaw ay binigyan ng raise. Binigyan ka ng promotion. Pero mga kapatid, sino kaya dito ang magpapasalamat kahit may problema? You see? There is no difficulty praising the Lord and thanking Him sa mga bagay na binanggit ko kanina. Pero hindi po yun ang sinabi ng Bible. Sabi ng Bible, in everything, give thanks. In everything, give thanks. You see? Ang tanong, mga kapatid, paano naman yung masama? How about the evil? How about the pain? How about divorce or separation?
How about yung mga paglayo, apostasya? Tandaan po natin mga kapatid, the key, ang sinabi ng Bible mga kapatid is in all things, hindi for all things. Iba po yung for. Ano po ibig sabihin ng for? Para sa lahat. Yung in sa lahat. Hindi mo man naunawaan bakit may masama, kailangan ka magpasalamat. Hello? Akala mo masama ang nangyari kay Joseph, pero sa harapan ng Diyos, hindi masama. Akala mo masama na ipagbenta siya ng kanyang mga kapatid, pero anong sabi ng Bible? God meant it to good, to save mas people alive. Amen? Hindi kayo ang nagdala sa akin dito, kundi ang Diyos. You see, tama ang Bible kahit anong mangyari. Tama ang Bible kahit hindi natin maunawaan. Amen? Minsan kasi mga kapatid, ang gusto natin, kailangan nating maunawaan. Take for example mga kapatid, yung verse na Romans 8:28. Tingnan po natin. Romans 8:28. Napakaganda po nito mga kapatid. Romans 8:28. Basahin po natin sabay-sabay. Ready? Read. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Napag-aralan natin sa Sunday School, lahat ng panalangin natin sinasagot. Amen? Amen? Ano yung sagot ng Panginoon? No. Yes. And wait. Pag hindi para sa iyo, anong sasagot ng Panginoon? No. Masama ba na hindi ka bigyan ng asawa? O kung pag hindi ka binigyan ng asawa, wala pa sa panahon. High schooler ka pa lang. You see? Sir, working na ako. Working nga pero wala kang trabaho. Working nga pero walang magkagusto sa'yo. Working nga pero hindi ka naman nanliligaw. Ligaw tingin. Hindi ka naman nagpo-propose. You see? Sabi ng Bible, all things work together for good to them that love God. Kaya masama ang mga nangyayari kasi you don't love God. Hindi mo nakikita sa binocular, sa mata ng Panginoon. Doon sa, ano yung binocular? Yung ano? Hindi, meron pa eh. Hindi naman telescope eh. Yung magnifying glass. Kailangan mga kapatid, by the way, kahit may magnifying glass ka, pag baligtad ang ginamit mo, imbis na palayo, palapit. Imbis na palapit, palayo. Ang ibig kong sabihin mga kapatid, sa mga umiibig sa Diyos, sa alam kung ano ang kalooban ng Panginoon, bagamat hindi niya nauunawaan mga kapatid, alam niya kalooban ng Diyos, all things work together for good. Amen? Yung background ng ating pinag-aaralan, mga kapatid, is a sin from heaven. Okay? Pinatawag sila, at sila ay tinanong ng Diyos ang diablo at siya'y sumagot. Okay, alam natin, pero hindi alam ni Job. Amen? Amen? Okay, alam natin, hindi alam ni Job. Yung pag-uusap ng Panginoon at ng diablo, mga kapatid, hindi alam ni Job. You see, tanda po natin, Satan is allowed access to heaven. Okay? Isang araw, darating ang panahon, patatalsikin po siya. Diyan, makikita nyo yun sa Revelation chapter 12, verse 12. Pero ngayon, may access siya. Okay? The name Satan means slanderer, accuser. At yan ang kanyang trabaho. Ang kanyang trabaho ay mag-accuse. Tingnan po natin. Job chapter 1, verse 7 to 8. And the Lord said unto Satan, whence comest thou? Saan ka galing? Satan answered the Lord and said, from going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. Ang trabaho niya ay to and fro, and then from walking up and down. And the Lord said unto Satan, verse 8, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil? Then Satan answered the Lord, tingnan niyo po, and said, doth Job fear God for naught? Oo, totoo. Hindi ba kaya naman natatakot siya kasi binribe mo eh.
Tingnan niyo po mga kapatid. Ano sabi ng Bible? Verse 10. Has not thou made an hedge about him? Prinoteksyonan mo. And about his house? And about all that he had on every side, sa lahat ng anggulo? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. Okay, makinig po kayo. May balak ang dyablo. Hindi ko siya makante, hindi ko siya mapuntahan, hindi ko siya magalaw, hindi ko siya masira. Sabi ng Bible, John chapter 10 verse 10, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. The reason why you are unscratched ay dahil hindi sa magaling ka, hindi dahil sa matalino ka, hindi dahil sa ikaw ay may pinag-aralan, hindi dahil you are an accomplished man, you are a seasoned veteran. No, it is because God put an hedge in your life. God put an hedge in your family. God put an hedge in your husband. God put an hedge sa iyong trabaho. Hindi ho galing sa lakas natin, kundi galing sa Diyos. Amen? Wala tayong magagawa. Nasa genes yan eh. Wala ho yan sa genes, mga kapatid. Lahat po tayo ay nilalang ng Diyos. At lahat tayo ay may kakayanan sa harapan niya. Lalong-lalo na tayong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen? Amen! Kaya nga, ang trabaho ng kaaway mag-slander, mag-criticize. Wag nating kuhanan pa ng trabaho ang slanderer. Trabaho niya yon. Kapag yung trabaho niya ginagawa mo, magagalit ang dyablo sa iyo. Kasi kinukuhanan mo siya ng trabaho. Ang trabaho natin bilang mga mananampalataya, amen, ay manampalataya sa Diyos at gawin kung ano ang gusto ng Panginoon para sa atin. Yun po yung nature niya. Mga kapatid, hindi po yan magbabago. Binasa po natin mga kapatid, at yan din ang gagawin niya, gagawa siya ng paraan para makakuha ng butas. Kaya nga po mga kapatid, dito sa ating simbahan, hindi dapat tayo naghahanap ng butas. Hindi dapat tayo makaghahanap ng may pupula. Hindi natin dapat hanapin kung ano ang pwesto natin dito. Ang dapat natin hanapin ay ang kalooban ng Panginoon. Sapagkat ang trabaho ng kaaway ay sumira, manira, pumatay mga kapatid, at pulbusin ka. Pero ang trabaho ng Diyos, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Satan begins to criticize Job in verse 9. He implied, ito yung sinabi niya, that God had bribed Job and that he had a commercial faith. Ano yung sabihin commercial faith? Binayarang pananampalataya. You see? He implied that the only reason Job served God was for what Job could get out of it. Job 1:10. Tingnan niyo po. Hast thou not made an hedge about him and about his house and about all that he had on every side? Thou hast blessed the work of the hands and his substance is increased in the land. Tingnan verse 11. Parang talagang lawyer ito eh. Lawyer ang diablo eh. Marunong gumawa ng sentence para pumasok sa another sentence. Tingnan niyo po, verse 11. But put forth thine hand now and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. Ito ang challenge ng diablo sa Diyos. Ang problema, hindi alam ng diablo ang puso ni Job. Ang Diyos alam ang puso ni Job. Amen? Aren't you glad alam ng Panginoon ang puso mo? Sabi ng Bible, there hath no temptation taken you, but is common to man. Amen? Walang mga bagay na darating sa buhay mo na hindi mo kakayanin. Walang darating sa buhay mo na hindi mo kaya mo. Walang darating sa buhay mo na nakukwestiyonin mo ang Panginoon. Hindi magpapadala ang Panginoon ng pagsubok para ikaw ay sirain, para ikaw ay mag-question.
Yan ay gawain ng dyablo. Yan ay bulong ng dyablo. Yan ang sinabi ng ating pastor kanina na boses na hindi mo dapat pakinggan. Amen. You see, Satan knew that there was an edge around Job because he had been trying to break through that hedge. And Satan is trying to get you and me, mga kapatid, pumapasok din siya sa ating buhay para questionin natin ang integridad ng Diyos sa ating buhay. Satan offered God a challenge. Sabi niya, tingnan niyo po, sabi niya, tanggalan mo siya ng substansya at ikaw ay iko-curse niya to thy face. Tingnan niyo, verse 12. And the Lord said unto Satan, behold, all that he hath is in thy power. Only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. Naalala ko yung preaching ng ating pastor. Sabi niya, ang lakas ng loob ng dyablo. Punta ng punta sa Diyos para manalangin at answered prayer. Pagkatapos niyang pumunta sa Diyos para makakuha ng aumento at gusto niyang sirain si Job, umalis na. Gaano kadalas ang minsan? Gaano ka kadalas lumapit sa Diyos? Kasing kulit ka ba ng dyablo na hindi ka aalis hanggat hindi ka nakakakuha ng answered prayer? Minsan daig tayo ng kaaway. Kaya ang kaaway nagre-rejoice. Kasi masisira niya ang isang batikang lingkod ng Diyos. Pero minsan nakakalungkot tayong mga anak ng Diyos. Konting oras lang, ayaw nating manalangin. Ang iba sa atin, hindi umaaten ng prayer meeting. Magbibigay tayo ng prayer request. Ilalagay natin ang business po doon sa prayer list, pero hindi tayo pupunta. Minsan, mga kapatid, daig pa tayo ng kaaway. China-challenge niya pa ang Diyos. You see? Satan implied that Job only loved God because. Yan ang pinakamatindi. Because love. I love you because you're beautiful. I love you because you're rich. I love you because you're smart. Alam niyo mga kapatid, yan ang isa sa pinakamababaw na pag-ibig. Kaya ka lang umiibig kasi may nakukuha ka. At ang nakakalungkot, people stay together because of what they feel they can get out of it. This is the kind of love that Satan accused Job of having. Kaya ka lang naman kasi naglilingkod kasi may posisyon ka Kaya ka naman kasi umaawit sa choir kasi ikaw ay binigyan ng pagkakataon Malakas ka kay ma'am malakas ka kay sir Kaya ka naman nandyan kasi alam mo na. See, the devil, mga kapatid, is playing politics. Pero mga kapatid, sabi ko nga, ang nakakalungkot mga kapatid, yung tayo ay babagsak dun sa pakana ng kaaway. God was going to prove that this was not so in Job's life. Verse 12, tingnan niyo po. Verse 12. And the Lord said unto Satan, behold, all that he hath is in thy power. Only upon him put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. Huwag natin kalilimutan, walang mangyayari sa buhay natin na hindi pahihintulutan ng Diyos. Ang dyablo ay makakagawa lang sa kapahintulutan ng Diyos. Nung sinabi ng Panginoon, hindi mo pwedeng pakialaman ng katawan niya. Okay? Inisa-isa, mga kapatid, inisa-isa ng kaaway ang mga bagay. At ito po mga kapatid, pupunta na po tayo sa ating lesson. Okay? Hindi po alam ni Job ito, pero nangyayari po ito mga kapatid. Para alam din natin kung ano ang gagawin natin kapag may mga bagay sa buhay natin na hindi natin nauunawaan. Amen?
Amen? So number 1, mga kapatid, chapter 2, verse 3. Chapter 2, verse 3, ang sabi ng Bible, "And the Lord said unto Satan, From whence comest thou? And Satan answered the Lord and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil, and still he holdeth fast his integrity, although thou movest me against him to destroy him without cause." Okay, ulit po. Alam po ba ito ni Job? Alam po ba ni Job itong discussion na ito? Hindi niya alam. Wala siyang kaalam-alam sa nangyayaring usapan, mga kapatid, sa usapan ng Diyos at sa usapan ng kaaway. Pero mga kapatid, makikita po natin dito inisa-isa. Para bang ang buhay ni Job ay pinagsakluban ng langit at lupa. Verse 13 to down to verse 22, nawala, Job has lost his fame. Nawala ang kanyang kayamanan. Verse 13 to 17. Job lost his family. Yung 10 niyang anak, mga kapatid, isahan nangamatay. Verse 18 to 19. Tingnan niyo po. While he was yet speaking, there came also another and said, Thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And behold, there came a great wind from the wilderness and smote the four corners of the house. He lost his fame. He lost his family. He lost his fitness. Verse 7 to 9. Chapter 2, verse 7 to 9. Tingnan niyo po. So went Satan forth from the presence of the Lord and smote Job with sore boils from the sole of his foot unto his crown. Hindi tumigil ang diablo nung nangawala ang mga gamit at mga ari-arian ni Job, mga kapatid. Lumapit siya uli sa chapter 2, verse 3, mga kapatid. Verse 4, and Satan answered the Lord and said, Skin for a skin, yea, all that a man hath will he give for his life. Ang sabi na, para bang sinasabi ng kaaway, malakas pa siya, kaya niya uling mabawi yun. Pero tingnan mo, saktan mo siya, bigyan mo siya ng sakit, at kapag hindi ka niya kinurse sa mukha. Mga kapatid, he lost his fitness. He lost his face. Job chapter 2, verse 11. Wala na siyang mukhang ihaharap. Now when Job's 3 friends heard of all this evil that was come upon him, they came everyone from his own place, Eliphaz and Temanite, and Bildad the Shuhite, and the Zophar and the Nematite, for they had made an appointment together to come to mourn with him and to comfort him. Mga kapatid, and lastly, he lost his friends. Job chapter 19. Pinagsabihan pa siya na siya ay may kasalanan. Mga kapatid, nakakalungkot po yun, di po ba? Na yung mga tao na least na inaasahan mo, yun pa ang magsasabi, Job, kaya ka nakakaranas ng ganyan ay gawa ng may itinatago kang kasalanan. Pero alam nyo mga kapatid, bagamat maraming mga trahedya na dumating sa buhay ni Job, there is an unexpected tragedy that happened in his life. Ano ang sinabi ni Job? Buksan po natin mga kapatid. Verse 21. Sabay-sabay natin basahin. Ready, read. And said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Kapag may mga unexpected tragedy na dumating sa buhay mo, para malaman mo ang gagawin mo when you don't know, when you don't understand what is happening in your life, all you have to do is what Job did. He still praised the Lord. Pinuri niya pa rin ang Panginoon. Salamat sa Diyos na marami sa building na ito na kahit may mga biglaang trahedya na nangyayari sa inyong buhay, sa kanilang buhay, ay hindi man nila ito inaasahan, sila pa rin ay nagpuri sa Diyos. Amen.
Huwag nating hahayaang mawala ang pagpupuri sa ating mga puso dahil lamang sa mga hindi inaasahang pangyayari. Kung ikaw ay nawala ng trabaho, hindi yan kakagawan ng Diyos. Kapag ikaw ay nawala ng anak, hindi yan kagagawan ng Diyos. Kapag ang anak mo nagrebelde, hindi yan kagagawan ng Diyos. Mga kapatid, merong gustong ipaunawa ang Panginoon sa bawat isa sa atin sa mga bagay, unexpected, mga kapatid, na trahedya na dumarating sa ating buhay. Ang ibig lang sabihin yan, kaya ka nagpupuri ay dahil may nakukuha ka sa Panginoon. It's time na patunayan mo, kahit wala ka nakukuha sa Panginoon, ikaw ay magpupuri pa rin sa Panginoon. Kahit bigyan ka ng sakit ng Diyos, magpupuri ka pa rin sa Panginoon. Hindi ka nagpupuri because hindi ka nananatili dyan sa asawa mo because kasi sexy pa eh. Kapag lumba-lumba na, kapag 44 at 44 na, hindi na pwede. Patunayan natin na kaya tayo nandito. Amen? Amen? Kasi nagpupuri tayo sa Panginoon. Masusukat ang ating pagkakristyano sa mga bagay na magpapatigil sa atin pagpupuri sa Diyos. Minsan, nasabihan ka lang, uy, yung lipstick mo, sobra. Hindi bagay. Nagalit ka na. Na-offend ka na. Minsan, usher, inilagay ka lang sa tamang lugar. Senior citizen ka, nagalit ka. Talagang yung bakudyo na yan. Kakalbuhin ko yan eh. Hindi tayo naparito, mga kapatid, para purihin ang ating sarili. Tayo ay naparito kasi gusto nating purihin ng Panginoon kahit wala tayo sa spotlight, kahit na nasa limelight lamang tayo, kahit hindi tayo pinapansin, kahit hindi ka tutugtog sa piano, kahit hindi ka mag-special number, kahit hindi ka magpipreach, kahit hindi ka ang magtuturo sa Sunday school, ikaw pa rin ay magpupuri sa Panginoon. Even because of unexpected tragedy of your life, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kailangan natin na mga Kristiyano, mga kapatid, na magpupuri sa Panginoon kahit may mga bagay na dumarating sa buhay nila na unexpected. Hello? Ang buhay ay hindi natin maibubuhay ng may pananampalataya kung alam mo na lahat ng mangyayari sa buhay mo. It will not be of faith. Hello? Amen? Number 2. Ano yung number 1? How to stand even when you don't understand. Ano yung number 1? Praise God, even in unexpected tragedy. Nagkaroon po kami ng first baby ni Ma'am Michelle. That was 2009. Yun ang first baby po namin, hindi si Jared. 3 months. So we're expecting our first baby. At alam niyo mga kapatid, isang araw, may naramdaman siya. Sabi, may umagos na dugo. Then pina-check namin mga kapatid. At naagasan po siya. Pero blighted ovum. Ganda no, blighted ovum. Pinaganda lang. Sa Tagalog, bugok. Bugok lang pala yun, hindi na buo. Wednesday morning, nalaman namin. Wednesday, prayer meeting. Nandito po kami. Pauwi kami, umaawit kami ng aking may bahay. God makes no mistakes. Thursday ba yan or Friday? Thursday, nasa area ako. Friday, dinala ko siya sa hospital. Saturday, ay tawag dun, na raspa.
And then, nasa bahay siya, Sunday, doon pa kami sa Marimel. Saturday, nagturo ako sa Sabat. Sunday, nandito po ako, nagpe-preach ng Sunday School. May mga bagay na unexpected tragedy sa buhay mo na hindi mo inaasahan. Pero kahit pa, magpapatuloy ka pa rin. Tama yung sinabi ni Job, gusto mo ba tumanggap ka lang ng mabuting bagay sa Diyos? Magpupuri ka lang kasi tumatanggap ka ng mabuting bagay. Magpupuri ka lang sa Diyos kasi may raise up ka, may promotion ka, kasi binigyan ka ng raise ng salary mo. Magpupuri ka sa Panginoon kasi may bago kang sapatos. Magpupuri ka sa Panginoon kasi hindi ka pinagagalitan. Maraming mga kabataan, maraming mga Kristiyano, kaya lang sila naglilingkod because they are unfazed. Pero kapag dumating na ang mga hindi nila inaasahan, unexpected tragedy, bigla silang nawawala. Katulad ng nangyari sa pandemic. Ang daming mga Kristiyanong nawala. Sila'y nasa ministry. Pagkakataon na para bumalik ka. 2000, kailan po nangyari ang pandemic? 2019. 2025 na. Hindi ka pa rin nakabalik. That is an unexpected tragedy. Pero ano sabi ni Job? Naked came I out of my mother's womb. Naked shall I return thither. The Lord gave, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Amen? Secondly, mga kapatid, Job 13 verse 15. Job 13 verse 15. Tingnan po natin. Job 13 verse 15. Ano po sabi ng Bible? Verse 15. Sabay-sabay po natin basahin. Ready, read. Though he slay me, yet will I trust in him, but I will maintain my own ways before him. Ikalawa, mga kapatid, how to stand even when you don't understand. Number 2, trust God even in unexplained mystery. Magtiwala ka pa rin sa Diyos kahit hindi mo nauunawaan ang hiwaga ng buhay. Ang buhay po ay mahiwaga. Hindi kinakailangan lahat i-explain sa iyo. You see, the book of Job ends without Job ever knowing what went on. Nalaman ba ni Job? Nalaman ba ni Job na challenge ng diablo ang Diyos? Nalaman ba ni Job na pinagmalaki siya? Pinagmalaki siya ng Diyos sa diablo? Nalaman ba ni Job? I throw not. I don't think so. Sapagat kailan po na nailimbag ang salita ng Diyos? Sabi ng mga scholars, ang unang libro ay Book of Job. Mga kapatid, naisulat. Hindi po yung yung naisulat. Pero alam natin, mga kapatid, ang unang-una is Book of Genesis. Amen? Pero yung nasulat, Book of Job. Ang ibig ko sabihin, mga kapatid, hindi po nabasa ni Job ang kanyang karanasan. Hindi niya alam siya ay laman ng maraming pulpito at mga Baptist churches and even Christian churches, mga kapatid, na hindi naman talaga mananampalataya. You see, God didn't tell Job that what was happening was a contest, it was a challenge. The devil had said that if everything was taken away from Job, then he would curse God. God was going to prove the devil wrong. At salamat ginamit, mga kapatid, na tulungan ni Job ang Panginoon para ma-prove sa diablo na mali ang kanyang sapantaha. Alam niyo, mga kapatid, ang bawat isa sa atin, yung ating pananampalataya, yung gamitin lang tayo ng Diyos para ipahiya ang kaaway, malaking bagay na yun. Amen? Amen? Sir, nasa Bible ba yun? Tingnan niyo po, Psalms chapter 8. Psalms chapter 8. Psalms chapter 8. Masabi ng Bible, Psalm chapter 8. Verse 1, O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth.
who hath set thy glory above the heavens. Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength, because of thine enemies, that thou mightest steal the enemy and the avenger. Imagine mo, ang ganda nito. Nilagyan ko nga yan sa aking devotion, suckling champion. Imagine mo, kahit pa yung dumedede, ginagamit ng Panginoon para patigilin ang bibig ng kaaway. Hast thou, sabi niya, out of the mouth of babe and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest steal the enemy and the avenger. Imagine mo, si Job ginamit ng Panginoon para mapatigil ang bibig ng kaaway na si Job ay naglilingkod lang sa Panginoon because of a commercial faith. Dahil siya'y binabribe, pinatunayan niya, mahal niya ang Diyos kahit anong mangyari. It's time, mga kapatid. Kahit mahiwaga ang buhay na ito. Amen. Magtiwala tayo sa Diyos. Even in an unexplained mystery. Tragedy goes to mystery. Job chapter 23 verse 1 to 5. Tingnan po natin. Patindi ng patindi ang nangyari sa kanyang buhay. May trahedya. Tapos hindi siya sinasagot ng Panginoon. Kinakausap niya ang Diyos, hindi siya sinasagot. Then Job answered and said, even today is my complaint bitter. My stroke is heavier than my groaning. Oh, that I knew where I might find him, that I might come even to his seat. I would order my cause before him and fill my mouth with arguments. I would know the words which he would answer me and understand what he would say unto me. Mga kapatid, bigyan natin ng konsolasyon itong si Job. Totoo yung nasa puso niya. Hindi niya alam kung ano nangyayari. Hindi niya alam ang usapan. Hindi niya alam kung siya'y nagkasala o hindi. Pero nanatili ang integridad sa kanya. At ang sabi niya, though God will slay me, still will I trust in Him. May trahedya and then may mystery. Hindi siya sagutin ng Panginoon. Nagtatanong siya, where is God? Verse 8 to 9, tingnan niyo po. Behold, I go forward, but He is not there, and backward, but I cannot perceive Him. Oh, the left hand where He doth work, but I cannot behold Him. He hideth Himself on the right hand, that I cannot see Him. Verse 10, but He knoweth the way that I take. When He hath tried me, I shall come forth as gold. Isi mga kapatid, minsan, may trahedya. As may mga tao magsasalita sa iyo, hindi naman nila alam kung ano nangyari. At yun ang mas masakit. Hindi man nila alam, huwag mo nang pakialaman. Alam ng Diyos kung ano nangyayari. Amen? Life is not a problem to be solved. It is a mystery to be lived. Ibig sabihin, hiwaga na kailangan mong ibuhay. Mabubuhay ka ba kapag alam mo na? Pag alam mo na kapag ikaw ay lumabas, masasagasaan ka, lalabas ka pa. Panigurado hindi na. Ang buhay ay hindi kinakailangan ng explanation. Ang buhay ay kailangan ng pangako ng Diyos. Kaya nga meron tayong kanta, standing on the promises of Christ my King. Through eternal ages, let His praises ring. We do not live by explanations. We live by promises. You see, God never did explain anything to Job. Sometimes it is God's plan that we don't understand. When we don't understand and we trust Him, that is far greater faith than understanding and trusting Him. Kaya ka lang nagtitiwala kasi naunawaan mo ang Diyos. Kaya minsan pati sa tubig, ano yan? Reverse osmosis. What is that? Natural drinking water. Alkaline. What is alkaline? Ang alam ko, alkanal.
minsan gusto natin ma-explain lahat bago tayo sumunod. You need not explanation. What you need is to trust on the promises of God. Amen? We are here by God's appointment. We are here in God's keeping. We are here in His training. And we are here for His time. Kapag ginusto ng Panginoon, hanggang 30 years old ka lang, wala kang magagawa. Kahit mag-exercise ka pa. Kahit mag-intermittent fasting ka pa. Kapag ang kamatayan mo, bas ka talaga. May kausap po ba ako? Pag ang kamatayan mo, parasite. Di ba sabi ng Bible? Ang nakatakda sa tabak. Ang nakatakda sa mga wild beast, sa wild beast. Mga kapatid, kailangan nating magtiwala sa Diyos. Meron pong nagsabi, God is too good to be unkind. God is too wise to be mistaken. When we cannot trace His hand, let us trust His heart. Pag hindi mo natitrace ang kamay ng Diyos at para bang kailangan mo ng eksplanasyon, magtiwala ka sa Diyos. Alam niya ang kanyang ginagawa. Amen? Alam niya ang kanyang ginagawa. Minsan, gusto mo pa kasi, bago ka makapaglingkod, lahat eksplanasyon. O alam mo na lahat, di ba, nakapag-aral ka na sa lahat ng mga institusyon sa labas. Bakit hanggang ngayon hindi ka pa naglilingkod? Di ba sabi mo, pag ako nagkaasawa, maglilingkod na ako. May asawa ka na. 2 na nga anak mo, pang-3 na. Ba't hindi ka pa rin naglilingkod? Ang buhay ay dapat ibuhay mo ng may pananampalataya. Na hindi mo man nauunawaan ang lahat ng mga bagay na darating sa iyong buhay at lahat ng mga hiwaga, hindi mo maunawaan, pero alam mo na mayroong Diyos sa langit, hindi ka pababayaan. At kapag isinuko mo ang buhay mo sa Kanya, hindi Kanya pababayaan. Maglilingkod ako pag maayos na itong asawa ko. Hindi ka pa nga maayos din eh. Magsusuko lang ako sa Panginoon kapag yung insurance, nakuha ko na. Mga kapatid, no ifs, no buts. Mabuhay tayo sa pangako ng Diyos. Salamat sa mga full-time workers. Salamat. Pakita yung nga lahat ng mga Bible student. Ito po yung mga Bible student, hindi nila ganang nauunawaan. Kaya nga ang iba po dyan, 5 years na, 6 years na. Pero bagamat hindi nila naunawaan, nagtitiwala sila sa Diyos. Hindi sila pababayaan ng Panginoon. Ang iba po dyan, iniwanan, taga Cebu, taga Dagupan, yung iba, taga Iloilo, saan pa? Caloocan, Baguio. Kaya pag pinagsama-sama, kabagyo-bagyo mo lang, ang dami mo ng Caloocan, Dagupan kita, mailoilo ka. Hindi man nila naunawaan kung ano ang training, pero nagtitiwala sila sa Diyos. Kaya nandiyan po sila. Amen? They stand in the promises of God. Palakpakan po natin sila. Makakaupo na po kayo. Huwag tayong mabuhay sa eksplanasyon. Hindi mo maunawaan lahat. Yung electricity, yung voltage, yung sa chemistry, physics, ano pa? Geometry, trigonometry, ano pa? Algebra, calculus, physics. Meron na ngayon quantum energy. Meron na ngayon nanotechnology. Meron pang mas mababa, nanotechnology. Kapag lahat yung mga bagay na sinabi mo, pag naunawaan ko na, doon ako maglilingkod sa Diyos.
haharap ka na lang sa Panginoon, hindi ka pa nakapaglilingkod. Lastly, mga kapatid, Job 38 verse 1 to 4. Tingnan niyo po. Job 38 verse 1 to 4. Finally, Job get an answer from God. Job. God just gave Job himself. God gave Job a revelation of himself. Alam niyo mga kapatid, kapag marami kang question sa buhay at marami kang hindi naunawaan, buksan mo ang salita ng Diyos. At dito mo makikita the pages of the Word of God, ang Diyos. Amen? At makikita mo na ang kasagutan sa lahat ng tanong sa buhay mo ay ang Diyos. Then and then you will understand God is the Creator. God is the sovereign God. God can do whatever He wants. Amen? Minsan kasi, ang paglilingkod natin, ang gusto natin, maayos lang. Kapag maayos, diyan ako. Pero pag hindi, babay, bunot, aalis na tayo. Hindi po ganyan ang klaseng paglilingkod na gusto ng Diyos. Dapat dumating sa punto ng ating buhay. Amen? Amen? Kahit wala na ako sa ministry, basta nandyan ang Diyos. Pero hindi mangyayari na nandyan ang Diyos, mawawala ka sa ministry. Amen? Amen? Sapagat hindi papayagan ng Panginoon. Tandaan po natin at the end of our life, lahat tayo ay haharap sa Diyos. Pinakamaganda, we stand unexcelled victory. Ibig sabihin, unsurpassed, unparalleled, unmatched. Meron tayong tagumpay sa buhay na kailanman hindi pwedeng pantayan ng sanlibutan ito. Ano po yung? May pananampalataya ka at pag-ibig sa Diyos. Kahit wala kang posisyon, mahal mo pa rin ang Diyos. Kahit hindi ka magpipreach, pupunta ka sa church kasi ikaw ay anak ng Diyos. Kahit hindi ka magpapaawit, ikaw ay aawit ng buong lakas. Amen? Kahit hindi ka na aawit dito sa choir at uugod-ugod ka na, ikaw pa rin ay pupunta sa church kasama ang pamilya mo at ang mga anak mo at mga apo mo kasi ikaw ay tunay na naglilingkod sa Diyos. That is the unexcelled, unsurpassed, unmatched victory na ikaw ay naglilingkod kahit hindi mo naunawaan, kahit yung mga unexpected tragedy ay dumating sa buhay mo. Kaya mong sabihin, Panginoon, kahit napaslangin mo ako, mamahalin kita, paglilingkuran kita. Kahit mag-isa na lang ako, kahit iwanan nila ako at hindi na sila sumama sa akin, basta kasama kita, alam ko, ibabalik mo sila. At the end of Job's life, bumalik lahat. Doble pa. That is the unexcelled victory. Hindi kayang pantayan ng sanlibutan. Hindi kayang pantayan ng promosyon sa labas. Hindi kayang pantayan ng building, ng sasakyan, ng pera, ng posisyon. Amen? Ano yun? Ang Diyos, mahal mo. Ang Diyos, pinaglilingkuran.